Kapiling na po natin sa linya ng ating komunikasyon si Ma'am Queenie Liza Miro. Ayan, isa pong financial coach and executive marketing director. So ito, yan, magandang umaga po, ma'am or coach. Welcome to our program. Si Bombo Kier po, si Bombo Kim. Okay, together with our partner. And yan, bati muna kayo ma'am sa atin pong mga listeners and viewers. At ng mga listeners ng Bombo Radyo Naga. Ako po nga pala si Queenie Liza Miro, isa sa financial campaigner at advocate ng IMG community na ang mission at passion ay mag-educate ng financial literacy sa 30 million families before 2030. So nagpapasalamat ako kay Sir Kier sa pag-invite sa akin para mag-share about financial literacy sa libo-libong mga fans natin na nakikinig dito sa Bombo Radyo Naga. Okay, thank you very much ma'am sa pagpa-unlock po sa interview. Anyway, ito ma'am, umpisahan po natin ang ating discussion. Ma'am, ito kasi isa rin ito sa mga I think isa ito sa mga pumapatay ng paunti-unti sa financial literacy ng mga kabataan, yung impulse buying. So dito ma'am, sa behavior ng Pinoy, bakit po kaya sa tingin ninyo ma'am tayo madaling mabudol dito sa impulse buying? Dahil ba sa sale, peer pressure, o emotional spending? What do you think, ma'am? Tama ka dyan, Sir Kier. Madaling mabudol talaga ang mga Pinoy. Actually, hindi lang naman mga Pinoy, kahit sa iba, pero mas malakas ang mga Pinoy dahil na nababalot siya sa mga sale culture, social influence, at emotional spending. So, isa-isahin natin. Una, mahilig ang Pinoy sa discount. 'Di ba? Pag may mga buy now, pay later, 'di ba? Nag-aano agad tayo. Nag-i-insist talaga tayong agad bumili. So, yung mga peer pressure na nakikita natin sa mga friends, sa mga social influencer, sa mga kapitbahay, napapabili tayo kahit hindi naman natin kailangan. At ito yung pangatlo, ang pinakadelikado, yung emotional spending. Kasi kapag stress, malungkot ang isang tao o pagod, shopping ang nagiging reward niya sa nagiging reward system niya, 'di ba? Para mawala yung stress niya, which is hindi dapat ganoon. Opo. Yan, okay. Ito ma'am, sunod kong katanungan. Ano ba ma'am yung sa inyo po na mga financial advocate or mga financial coach, advisor? Ano po ba ma'am yung tinatawag na, tawag nito, 24-hour rule or 30-day rule at iba pang practical tricks para mapigilan po ang sarili bago mag-check out? Halimbawa sa mga online shopping. Uubra ba to? Halimbawa ma'am sa ibang mga online shopping, ma'am Lisa? Yes. Actually, pag may mga ganyan, kailangan bago tayo bumili, live below your means. Kung magkano lang yung kinikita mo, dapat hanggang doon lang yung dapat mong bilhin. At meron tayong tinuturo dito na natutunan namin sa IMG, yung abundance formula, yung 10-20-70 rule. Na 10% dapat ito muna yung gagastusin mo, ibibigay mo to kay God. Kasi siya yung nagbigay sa atin ng katalinuhan, ng lakas para makapagtrabaho. It's either in the form of charity or ibibigay natin sa mga aging parents na hindi na kayang makapagtrabaho. Yung sa mga orphanage, yun yung ibibigay mo kay God sa form ng 10% na tithes. And then the 20%, yun yung dapat na iniipon mo para sa sarili mo, bayad mo yun. I-consider that as a bill na hindi mo siya gagalawin, ilalagay mo siya sa tamang money vehicle na pwede siyang tutubo. And then the 70%, ito naman yung ilalagay mo, ito yung gagastusin mo lang na pangbayad mo sa mga bills. So yung sinasabing 24-hour rule, ito yung effective talaga siya. Kasi mag-aantay ka ng 24 hours bago ka bumili. Kasi baka mamaya, ano lang yan parang gusto mo lang. Pero after 24 hours, wala na pala yung craving mo sa ganong klaseng bibilhin. And then the 30-day rule naman, ito naman yung pangmalakihang purchase. Kailangan mag-antay ka mga at least 30 days. Kasi after 30 days, baka mamaya plan mo bumili ng iPhone 17, meron ka pa namang iPhone or meron ka pang phone na maganda na pag gumagana pa, tapos bibili ka kaagad. So, yun yung mga tinatawag na ano ka lang impulsive buying. Okay, well, very well said, coach. Ano po? So ito, coach, marami din pong nalulubog sa utang dahil nga po doon sa tinatawag naman na
buy now, pay later, yung mga gano'n, eh. And dahil sa marami yung gumagamit ng credit card, ito yan kasi yung nakakaano pa, nakaka-tempt kung bakit gastos ng gastos. Sa tingin niyo, coach, dapat ba itong iwasan o kahit hindi ito iwasan kasi may tama namang paraan sa paggamit nito, coach? Actually, hindi ko naman siya sinasabing totally iwasan natin, pero delikado kung wala tayong disiplina sa pag-handle ng pera. Ang problema kasi ng buy now, pay later, pinapadali niya yung paggastos ng perang hindi mo pa kinikita. So, kailangan natin magkaroon tayo, mas maganda bayaran mo in cash. Kasi pag cash, medyo nahihirapan kang maglabas ng pera. Diba? Pero pag mga online like GCash, parang andali. So, i-cut natin yung mga ganun. Kaya nga sabi, kung meron kang mga gustong bilhin, pwede mong i-add sa cart, kagaya yung sa mga Shopee, Lazada, pero wag mo muna siyang i-check out. Hayaan mo lang siya nakatambay doon. Tapos i-unfollow mo yung mga temptation. So, yun yung mga dapat mong gawin dito. So, bayaran mo agad. Pero kung hindi, wag muna. So, live below your means talaga dapat. So, iwasan natin yung mga gano'n kasi ayun yung nagiging problema kung bakit tayo nalulubog sa utang kadalasan eh. Sabi, debt is a trap. Pero if misused, 'di ba, doon tayo nagkakaroon ng problema. Pero pag ang utang na ginamit natin, nagamit natin sa negosyo, it will become a discipline and a benefit for us. Opo, yun. Eto mga second to the last question na lang bago ko ilipat kay Bombo Kim ang opportunity na makapagtanong din po sa inyo. Etong sunod kong tanong, ma'am, baka kasi ikatwiran ng iba, paano ko naman kasi babudgetin yung pera ko? Paano pa ako paano po mag-budget kung ang online shopping, yan na yung bisyo ko? May budol allowance ba na pwede ma'am na na ilagay sa budget para di ako ma-guilty, sabi nung ina, coach? Actually, good news. Meron naman talaga. Pwede ka naman mag-enjoy. Hindi ko naman sinasabing i-deprive mo yung sarili mo. Pero kailangan control yung enjoyment. Dito papasok yung sinasabi ko nga 10, 20, 70 rules. So sa 70%, yun yung sa expenses mo, di ba? So mag-alat ka lang kahit at least 5%. So kung meron kang 20,000, ang income mo, sample, pwede mong tanggalin yung 1,000 to 2,000. Yun yung gamitin mong pang shopping. Pag lumagpas ka na doon, tigil na. Huwag ka nang sumobra, di ba? Kasi pag wala kang limit, naaawi yan sa utang. So, hindi mo naman dapat i-deprive ng sarili mo, pero kailangan magkaroon ka lang ng disiplina. Disiplina kasi talaga ang importante. Opo, yun. Very well said, coach. So ito, coach, last na lang bago ko ibigay kay Bombo Kim ang spotlight para magtanong din po sa inyo. Ito, puntahan natin, coach, yung about sa utang. Ayan, sa debt. Kasi marami din po talagang nababaon sa utang. Marami yung nagkakautang, yung iba nga hindi pa nakakabayad, baon na sa utang. Paano yun, coach, kung halimbawa lubog na sa utang yung tao, sa 5-6, may credit card pa, may G-loan pa. Sa inyo, coach, ano po ba yung dapat niyang bayaran dun muna or dapat niyang i-prioritize na bayaran? Yung pinakamaliit muna po ba na para gumaan-gaan agad yung loob niya o yung pinakamataas ang interest para mabilis matapos, coach? Walang shortcut sa pag-ahon sa utang, pero may paraan. Una, i-face mo yung numbers. Harapin mo yung mga numero. Itigil mo yung pag-utang ng malalaki. So, magkano, kanino, at magkano yung interest. Yung second step, stop the bleeding. Itigil mo muna yung bagong utang hanggat hindi mo pa nababayaran yung mga previous mo na utang. And then yung debt snowball effect method, ito yung bayaran mo muna yung maliit para ma-build mo yung momentum hanggang sa magkaroon ka ng increase dahil syempre yung mga nabayaran mo na yung dati, yun na itang dadagdag mo hanggang sa mabuo mong mabayaran yung mga malalaki mong utang. Diba? At saka magkaroon ka ng discipline at saka ng system. At of course, magkaroon ka ng dagdag kita. Kasi kung pagbabasihan mo lang yung kinikita mo ngayon, talagang mahihirapan ka. Kaya meron tayong 24 hours, 'di ba? Yung usually yung ating 8 to 5, yun yung ginagamit natin sa trabaho. Yung 5 to 9, yun yung gamitin mo para magkaroon ka ng extra income, gumamit ka sa mga online selling, pwede mong gamitin yung serbisyo mo para magkaroon ka ng other source of income, 'di ba? Kaya magtrabaho ka or yung service mo gamitin mo para yun yung dagdag mo pambayad sa utang at huwag ka nang magdagdag ng utang, 'di ba?
Just live below your means talaga dapat. So, discipline at system. Hindi para yun yung makakaahon tayo talaga pag ganun. Behavior dapat ang discipline natin. Okay po yun. Talagang dapat may disiplina din kapagka nangungutang ano. Wag yung, Oo, kasi basta-basta lang nakakasira talaga talaga uutang. ng ano yan ng finances natin, ng utang. Ayan yung disease. Minsan hindi ka na makaharap sa tao, lalo na nagtatago ka kapag alam mo marami kang utang. So, kailangan meron talagang disiplina. Ano ang uunahing bayaran ng pinakamaliit and then pinakamataas ang interest, 'di ba? Magandang tanong 'yan. So, yung nga sinasabi ko sa iyo, meron tayong debt snowball at saka yung debt avalanche. Yung avalanche, yun yung may pinakamalaking klase ng utang na unahin mo na susunod mong babayaran kapag natapos mo na yung maliliit, 'di ba? Okay po yun. So ito, coach, sa puntong ito, ibibigay ko naman sa aking partner, kay Bombo Kim, ang opportunity para Ayan. makapagtanong din po sa inyo, coach. So, Okay. Bombo Kim? Hello, Sir Bombo Ayun, Kim. good morning coach. This is again Bombo Kim po and welcome po again sa programa. Siguro balikan po natin yung nasabi ninyo about dun sa pagbayad sa cash mismo and dun sa pag-add to cart lang para kumbaga maiwasan yung paggastos. Siguro ma'am, dun muna tayo siguro itanong ko na din yung dalawa. Ano po yung masasabi natin ma'am na ang strategy kumbaga cashless mismo, mean to say through GCash ang pag-iimbak ng pera na para daw sa kanila mas effective daw yun para hindi sila makagastos agad. Kasi baliktad sa kanila parang sa cash sila mismo na cash on hand sila mismo nakakagastos. And dun po sa mga tao na may tendency na kapag nag-add to cart lang, mapapagastos pa rin po. Kasi parang more likely, mas mapapa-check out sila dun sa mga nakatambak nila na add to cart sa online shopping. Actually, ang ano lang talaga, sagot talaga dyan is disiplina. Kasi kahit hawak mo yung cash, kahit nasa GCash, kung hindi mo ididisiplina ang sarili mo, wala talagang mangyayari. Mabipilitan ka talaga, mababaon ka sa utang, mapapabili ka ng wala sa oras, 'di ba? So kailangan meron tayong susundin na titingnan natin kung ito bang binibili natin mapapautang tayo o kaya natin bayaran ng cash. So kailangan i-check natin yung interest rate din kung malaki ba ang interest nito dahil pag lumalaki kagaya niya sa mga GCash, 'di ba? At saka sa mga Shopee at TikTok, meron na silang mga tawag dito, yung mga buy now pay later na interest na hindi mo kailangan mabayaran agad pero hindi mo alam tumutubo yun. So kaya mas maganda talaga idisiplina yung sarili, live below your means dahil yun talaga yung sagot. Kung magkakaroon ka ng disiplina sa sarili mo, iisipin mo na ito magiging problema to balang araw pag hindi ko agad ito nabayaran. So mawawalan ka ng peace of mind pag gano'n Okay, coach. So yun po, siguro proceed tayo sa next question. How about po, coach, siguro, ano ko to, ipasa ko na tong question. What if, kumbaga, i-recognize natin na ito palang habitual spending na tinatawag natin, connected na po sa behavior emotion. Mean to say, psychological na siya. Ano po kaya yung, kumbaga, available help o assistance na mapoprovide natin if, kumbaga, itong paggastos natin, kumbaga psychological na siya nakakaapekto or kumbaga hindi lang siya basta sa issue of discipline na kinakailangan na talaga ng tulong ng ating mga tao dahil ito na po yung issue. Kasi sa totoo lang, ang mga ganyan, depende yan sa mga environment na sasamahan niya Kaya kapag halimbawa, ikaw napapalibutan ka ng 5 mga manginginom o 5 chismosa, pang-anim ka dun sa mga yon. Kaya dapat talaga rin umiwas ka, piliin mo yung mga taong sasamahan mo. Kaya nga maganda yung community na ang tinuturo ay puro maganda, 'di ba? Pwede ka rin humingi ng mga advice sa mga financial advisor like us para matulungan kung ano yung dapat nilang gawin kasi dito tinutulungan yung mga nababaon sa utang, paano sila maka-recover hanggang sa makaahon at maging maayos yung kanilang yung kanilang finances. Kasi naka-experience din ako ng ganyan, dumaan din ako sa mga ganyan. At
at ako'y proven, like, talagang living testimony na totoo na maganda yung tinuturo namin doon sa environment na napuntahan ko, yung community ng IMG. Dahil dito, napapalibutan ka ng mga savers and investor. So, iniiwasan dito yung mga utang as much as possible kung paano ito babayaran. So, maganda yung community at saka healthy. So, ayun nga, iwasan natin yung mga peers na mahilig inganyo sa atin na kahit gusto natin mag-ipon, kung ang napapalibutan nga tayo ng mahilig gumastos, wala nang mangyayari, di ba? Kaya piliin mo rin yung sasamahan. Pero ma'am, siguro last question ko na lang po, paano siya magiging effective if in case yung issue is cultural na? Tulad po nung nabanggit natin, sanay tayo mga Pilipino sa ganyan. Paano if cultural na? So, mean to say, hindi lang ba siya sa environment, kundi wider, sabi nating regional, or mismo sa ating mga Pilipino, nakakaakibat na po sa ating kultura yung ganitong uri ng hindi magandang pag-spend. Paano po kaya siya magiging effective, ma'am? Passion namin, mag-educate ng financial literacy sa 30 million families to be financial literate dahil naniniwala kami na ang financial education hindi lang siya para sa mayaman, kundi para sa lahat ng tao. Dahil ang success, hindi yan nababase kung ano yung natapos mo, kung kahit gaano kalaki ang kinikita mo, kung hindi ka talaga marunong magdisiplina sa sarili mo, mababaon ka pa rin sa utang, magiging broke ka rin pagdating ng panahon. Pero dito, nakita ko, share ko lang din sa community ng IMG, marami kaming mga members dito na baon sa utang, pero after ilang years, nakabayad sila, naging debt-free. At saka they live the life they wanted. Nagkaroon ng time freedom at financial freedom. At isa ako sa mga living proof na yan. So, community talaga. Kasi sa totoo lang, hindi natin pwedeng sabihin na yan ay disease na. Totoong disease na yan. Kaya nga, kami, ang passion namin at ang mission namin, i-educate lahat ng tao. So, magiging gamit ang inyong istasyon para ma-encourage lahat ng tao na may pag-asa. Huwag silang mawalan ng pag-asa kung sila man ay nababaon sa utang, merong pag-asa na makakatulong sa kanila na mabago yung buhay nila dahil proven yan. Yan, thank you madam. With that po, ipapasa ko na pabalik itong mga pagtatanong kay Bombo Care sa aking partner. Okay po, balik sa akin ma'am or coach Lisa, ano po ang pagtatanong. So ito, mga ilang katanungan na lang coach, ano po. Kasi sabi nung ilan, ito marami kasi coach nagkakautang ulit. Kasi pag may, alam ba ako nangutang, hindi ko pa nababayaran, nagkaroon ng emergency, uutang na naman ako kung saan. Hindi ko pa nababayaran, nagkaroon na naman ng emergency, uutang na naman ako kung kanino. So ang nangyayari, nababaon tuloy ako sa utang, nalulubog ako sa utang. Pag ganun coach, halimbawa, paano pa makakaipon ng ganun? Baka sabihin ng iba, paano pa ako makakaipon ng emergency fund ko kung pambayad pa lang ng utang, kulang pa. Ano po ba yung realistic na unang target doon, Coach? Coach Lisa? So, ang realistic talaga dyan, kahit paunti-unti, magtabi ka, kahit 5%, kahit 50 pesos, 100 pesos, pag ginawa mo yung habit, sinasabi ko sa'yo, sinisigurado ko sa'yo, makakaahon ka. Kaya nga sundin natin yung 10, 20, 70 rules. Kung hindi mo pa kaya yung 20%, kahit 10% lang, magkaroon ka ng disiplina at saka additional source of income. Kasi hindi natin pwedeng iasa sa ibang tao yung ating buhay, 'di ba? Dahil mahirap maging burden, lalo na kahit sabihin mo pinaaral mo yung mga anak mo, hindi mo pwedeng asahan na sila yung bubuhay sa iyo pagdating ng panahon. Kaya nga habang malakas at may trabaho ka pa, make sure lang na nakakapag-budget ka ng tama para sa sarili mo. Consistency. Kasi kapag ginawa mo yan ng consistency monthly or daily, kumikita ka daily, magtabi ka kunyari, kumikita ka ng 1,000 pesos. Kahit 50 pesos itabi mo, i-consider mo yan as a gastos na hindi mo siya gagalawin. And then ilagay mo siya sa tamang money vehicle. Wag lang sa bangko, wag lang sa alkansya. Ilagay mo siya sa mga money vehicle na kayang lumago. Kasi ang kalaban natin dito, inflation. Dahil tandaan natin, kahit malaki pa yung inipon mo, kapag dumating ang panahon after 20 or 30 years o 10 years,
at yung inipon hindi lumago, mawawalan siya ng saysay. Yung purchasing power ang nagiging problema natin dito. Kaya maganda, pinapalago siya. Nilalagay siya sa mga tamang money vehicle. So, tinuturo din dito yung pagbibuild ng solid financial foundation na dapat inuuna mo may healthcare ka, na once na ang isang tao ay nakapagtrabaho na, make sure nag-start na siyang mag-ipon. 'Di ba? As early as pagka-graduate ng college at nag-work, dapat talaga nag-start na siyang mag-ipon. Unahin ng healthcare dahil pag nagkasakit, diba, yun yung gagamitin mo. And then dapat meron kang income protection na in case something happens sa breadwinner, ito yung sasalo at hindi magiging kawawa yung mga maiiwanan. And then manage your debt or hanggang i-eliminate mo. Pero kung yung debt mo naman na ginagamit mo para sa negosyo, okay lang yun. Kasi dalawang klase ang debt. Isang good debt at bad debt. Kung yung bad debt mo pinapalago mo, walang mangyari sa'yo. Pero kung yung debt na yun ay ginagamit mo sa negosyo, makakatulong yun sa'yo. And then, emergency funds. Ayun nga, sinasabi, 3 to 6 months ng income mo, dapat itinatabi mo yan. Kung ikaw ay single, at least 3 to 6 months ng sahod mo, itabi mo. And then, kung ikaw ay may pamilya na, 6 up to 1 year ng income mo ang itabi mo at ilagay mo siya, wag lang sa alkansya o sa mga bangko. Ilagay mo siya sa tamang money vehicle na lumalago na nakakapagbigay sa iyo ng at least 10%, 12% and up. So, yan, may i-discuss ko yan kung saan natin ma-access yung mga ganyan na legit. At of course, yung sa ating last, yung sa magkaroon ng investment na, kasi madalas inuuna ng mga tao, investment hindi nila binibuild yung solid financial foundation. Doon lumalabas yung rule of 72 para makaiwas din sa scam ang mga tao. Kasi maraming tao na scam. Pag pinangakuhan sila in 3 months, dodoble yung pera nila, hindi nila naintindihan na meron palang fake na mga ganon. So, ang mas maganda, maintindihan natin yung rule of 72. Ito yung sinimplified ni Einstein na 72 i-divide mo sa interest, doon mo malalaman kung kailan dodoble ang pera mo. So, doon mo dapat nilalagay ang iyong ipon. So, yun yung magiging way para makapag-ipon ka at makabayad ka ng mga utang. Opo, iyon. So dito pala Coach Queenie, sa tingin ko lang Coach, parang importante din pala na kung mabuhay ka lang doon sa halimbawa ang sinasahod mo per month ay 60K. Yung iba kasi gumagastos ng lagpas doon. Yes, dapat hindi ganon. Live below your means. So sabi nga kahit na umabot ka pa na, marami kasi kaming nakikilala, marami akong na-encounter, umaabot pa nga 500,000 ng sahod. Pero pagtatanungin mo, wala silang naiipon. Pero may mga kakilala ko, 20,000 lang ang sahod, pero meron silang healthcare, may life insurance, may investment, 'di ba? Nakakabayad ng utang, may emergency funds. So hindi basihan ang kita, kundi discipline at mindset. At syempre, yung tamang community at right mindset at tamang money vehicle kung saan mo ilalagay yung pera mo. Opo. So ito Coach, pag ganito, halimbawa, pagpalagay natin na nakalaya ka na sa utang. Kung halimbawa lang po, nakalaya ka na sa utang. Paano po masisiguro, Coach, na hindi ka na makakabalik doon sa pagkakautang? Ano ba, Coach, yung maibibigay nyo na financial habits, at least 3 na financial habits na dapat i-build nung mga dating lubog sa utang para hindi na sila makabalik sa kalagayang yon, Coach? Yes, maganda yung tanong mo. Kasi sa totoo lang, kapag ang isang tao nakapag-build siya ng solid financial foundation, ito yung uunahin mo yung healthcare. Kasi sa totoo lang, 'di ba, kapag tayo nagkasakit diyan, nauubos ang lahat ng mga resources ng isang family. Doon sila bumabalik sa zero, nagkakaroon ng bankruptcy. Kasi pag na-hospital ka, usually ano bang hihingiin sa'yo? O tatanungin, may card ka ba? Kapag wala kang card, cash yung kailangan mo ilabas. At kung wala kang cash, kailangan mong mangutang or magbenta ng properties. Pero kung ikaw ay may healthcare, kailangan it's either short term or long term, na kahit matanda ka na, pwede mo pa rin siyang magamit. Diba? And then, yung pagkakaroon ng protection, which is the life insurance, na in case something happens sa'yo, meron kang maiiwan na instant money, hindi lang basta pera. Kasi yung iba, nagkakaroon ng mga insurance na tag 30,000, 50,000, saan makakarating yun? Although makakatulong, pero hindi dapat ganun. Dapat income
replacement talaga na instant money na may tamang formula diyan na dapat yung iyong income ita-times mo sa isa-isang taon and then i-times mo sa 10. Doon mo malalaman kung magkano yung dapat income protection na kailangan mo. And then, of course, emergency funds. Doon lang, yun lang yung mga yun. Kailangan meron kang emergency funds na at least 20% ng income mo, i-diversify mo yon, yung iba hati-hatiin mo para sa healthcare, yung iba sa life insurance, yung iba sa emergency fund. Let's say, sabi natin yung 10% ilagay mo sa healthcare mo, yung another 15% ilagay mo sa life insurance, and then the 5% sa emergency fund. So that's the 20%, di ba? And then increase your cash flow. And then eliminate debts na kasi kapag ikaw may emergency fund, hindi ka mapapautang kung meron kang perang nakatabi. Diba? Ikaw ba mapapautang ka kung may pera kang nakatabi? Diba hindi? So doon ka magkakaroon ng protection na magiging pag solid ang financial house mo, meron kang mga investment, meron kang healthcare, hindi mo kailangan mangutang. Ganun lang siya. Diba? Okay, very well said, Coach. Ito, Coach, isa pang scenario. Yung iba kasi, Coach, halimbawa, balik tayo, Coach, sa scenario na lubog ka ulit sa utang. Yung iba kasi, pag lubog sa utang, Coach, hindi nagsasabi sa mga magulang, sa mga anak, baka nakakahiya, baka pagalitan ako, baka husgahan. Tama bang attitude yun, Coach? And paano ba ang solusyon nun, Coach? Actually, ito ay isang family affair. So, pag ikaw ay isang breadwinner o kaya ikaw yung head of the family at meron kang utang, kailangan i-inform mo yung family mo, yung mga anak mo, yung asawa mo, kasi kailangan aware sila sa nangyari. Huwag kang mag-pretend na okay ka lang, na sasaluhin mo lahat ng problema. Kailangan alam ng mga anak mo na anak, ito lang ang budget natin, wala tayong ganito karaming pera. Kapag may gusto kayo, kailangan matuto tayong mamaluktot habang maliit ang kumot. And then magtulungan yung mga anak, kung halimbawa kaya naman sa public school, dahil marami namang public school na magaganda ang turo, ang quality ng ng turo, bakit hindi doon? Hindi mo kailangan i-private yan. 'Di ba? Kung kaya, why not? Pero kung hindi kaya, huwag pilitin para lang gumapang. Hindi mo kailangan gumapang kung kaya mo naman maglakad, 'di ba? So magtulungan kayo. Kung halimbawa yung mga anak mo, huwag mo silang i-spoiled. Turuan mo sila na matuto as early age, 'di ba? Dapat marunong na sila magnegosyo. Hindi lang 'yun, kailangan alam nila kung paano magtipid. Huwag silang puro pabili, lalo na ng mga mamahal. Kailangan alam nila kasi sabihin mo sa kanila dahil pag nalaman nila kung ano yung side mo, matututo silang magkaroon ng sympathy at saka magkakaroon sila na unity na tutulungan ka nila para makaawan kayo. 'Di ba? Ganon 'yon dapat. Opo, yun. So, parang it's a matter of practicality pa rin talaga minsan, Coach. Siguro ito, Coach, bago tayo magtapos kasi Yes, limited kasi lang yung oras actually natin. Opo. Para siguro magkaroon na lang tayo ng part 2 o maybe some maybe kung kailan, Coach, po. So dito, Coach, kung meron po kayong isa lang na financial advice na maibibigay sa mga kababayan natin ngayon para umalagwa yung kanilang buhay, hindi na sila malubog sa utang or makabayad, 'di ba? And magkaroon na ng ipon or magkaroon na ng tawag nito, magkaroon na ng emergency fund and maging financially free. Ano ba, Coach, yung pinaka financial advice na maibibigay ninyo sa ating mga laymans or mga audience, Coach? Okay, honestly speaking, ang pinaka magandang advice kasi sa totoo lang nagdaan din ako sa mga talagang matitinding pagsubok. Hindi niyo lang nalalaman kung ano yung mga pinagdaanan ko. Pero dito nga sa IMG nung napunta ako, dito ko natutunan na yung abundance formula na paano ka makakaahon sa utang, makaiwas sa mga bad debts, 'di ba? Paano ka magkaroon ng ipon, magkaroon ka rin ng income at the same time na makakatulong sa iyo, at the same time nakakatulong ka rin sa kapwa mo. So, yung pinakamagandang advice ko is aside dun sa abundance formula na tinuturo na 10-20-70 rule, so discipline at ito pa, maganda, pag-join ka ng IMG, umattend ka ng mga financial literacy dahil dito, pwedeng mabago ang buhay mo.